Umaasa ang mga apektadong hog racer sa Lubo, Batangas na makababangon pa mula sa pagkalugi dahil sa epekto ng African Swine Fever. Samantala ang Lubo LGU umaapela na ng tulong sa national government. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Pangangalakal ng mga bote at bakal ang pinagkakaabalahan ngayon ni Michael mula raw noong Hunyo. Ito na raw ang kanyang ginawa na magsimulang mamatay ang nasa 100 inaalaga ang baboy sa Lubo, Batangas dahil sa pananabang o panghihina sa pagkain at pagtamlay ng mga ito. Hindi na raw nila nakumpirma kung ASF ang dahilan ng pagkamatay ng 9 na inahing baboy na malapit pa sanang mga anak dahil hindi na nila ito na ipatest. Puspusa na rin ngayon ang isinasagawa niyang pagbubuhos ng disinfectant solution sa mga koral na nagnegatibo sa test. Dilubyo. Inabot ng sobrang kahirap at dahil ako yan lang hong inaasahan ko sa aking mga bata na pagpasok sa akin nagka-college. Ngayon, wala na ho. Wala. Ganyan nga lang ho, mga ngalakal. Kala ko, tagal ko na ho nag-aalaga ng baboy din eh. Kala ko sipon dahil nakakaranas ho yung hindi kakain sa isang araw. Sa kinabukasan, kakain na uli. Ang inahing baboy na itong si Jackie na pinangalanan ni Aling Neneth dito sa kanilang baboyan sa Sitio Sulok ng Lubo, Batangas, kaisa-isahan na lamang daw dito sa buong barangay na siyang inaalagaan dito sa baboyan ni Aling Neneth. Siya na rin lamang ang inaasahan ng mga anak ngayong buwan ng Agosto at magtutuloy-tuloy sana ng pagganda ng baboyan dahil tested negative naman daw ng Batangas Provet. Actually, itong atin naman pong Municipal Agriculture Office together with the Provincial Veterinarian, umiikot sila tuloy-tuloy sa mga barangay para sa surveillance and monitoring. So even though meron pong nag-negative, once matapos po nila yung isang barangay, at susubukan daw po nila na bumalik to check again. Kasi po parang monitoring din kasi ang gagawin natin. To check again kung talagang negative siya at hindi na need i-depopulate yung farm na yun. So hopefully talaga meron pong mga farms na maklear tayo and magstay po na negative yung mga baboy po doon. Tinatayang 1 milyon na raw ang nalugi sa babuyang ito ni Neneth na pinagtatrabahuhan ni Michael. Humigit kumulang 40 mga baboy na lang din daw ang natira mula sa 140 na alaga. Bagay na ipinagpapasa Diyos na lang daw niya kung paano sila muling makakabangon pa. Grabe, nakakalungkot pa. Napakalaking halaga ang nawawala. Mahirap. Yung ang taga-alaga ko, may mga pinaaral siya. Hindi ko alam kung paano ako tutulong sa kanila. Sana matulungan kami ng gobyerno para magtuloy itong aming ito, may benta namin ng maayos. Sa piggery na ito ni Aling Iluminada, koral na lang ang natira. Maluhaluhan niyang ikwinento sa news team ang naranasang sunod-sunod na pagkasawi ng mga alagang inahin noong Hunyo. Unti-unti raw naubos ang kanyang mga biik at fattener. Hindi na rin daw nagawa pang ipatest dahil kinailangan ng ibaon agad sa higit 6 na metrong lalim na hukay para hindi na makaapekto pa sa ibang alaga. Noon pong may namin yung aming baboy, maibaon lahat. Saka po kami mag-asawa nagkakaiyakan at talaga pong sobra. Wala po kaming alam na ikabubuhay. Mapakalaki hong kawalan ng aming pagbababoy. Kami ho ay nag-umpisa dito 2018. Talaga pong malaki, ang napakalaki ho nang naitulong sa amin ng aming pagbababoy. Pagtitiyak naman ng pamunuan ng barangay at Lubo LGU na patuloy silang tutulong at gagabay sa mga apektado ng ASF. Huwag silang mawawalan ng pag-asa at hindi naman, meron naman tayong gobyerno na handang tumulong sa atin at yan naman ay pagkatapos ng, alam kong lilipas din yan, matatapos din yan, babawi tayo dyan. Basta kung ano man ang may itulong ng barangay, magsabi lang kayo. Sa huling datos ng Lubo LGU, nasa mahigit 3,000 pamilya ng mga hog racers ang naapektuhan ng kabuhayan dahil sa ASF. Kaya maging ang LGU raw, umaapela na rin ng tulong mula sa pamahalaan. Sa ating pong national government, sa regional, sa province, kasi ito po ay number ng hog racers, hog growers, and households. Pero yung members ng family nila hindi pa kasama. So yung pangkain nila, yung everyday na panggastos, yung mga mag-e-enroll sa school, talaga pong apektado po dito sa nangyaring ito po sa atin. Kasama si J. Arman Hares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.